Hello, what's up mga idol? Welcome back sa ating channel, ang Eunice TV, and welcome back sa ating episode mga idol na Buhay Surplus Minivan. So for today's video mga idol, papunta tayo ng trabaho. So mamaya na tayo mag part-time sa Lalamove after ng work, since part-time lang, pinart-time lang natin tong pagbiyahe sa Lalamove mga idol. So ano na ba, mga 15 days na ako since nag-start bumabiyahe sa bilang isang part-time na Lalamove rider ng 4 wheels na minivan. So ngayon ikikwento ko sa inyo mga idol yung mga karanasan o mga na-experience ko sa aking journey sa pagiging part-time dito sa Lalamove. Kasi sa maikling panahon pa lang ng aking pagbiyahe, may mga concern na talaga akong na-encounter sa aking mga customers na hindi talaga natin maiwasan ba. Minsan kasi pagdating doon sa pagbubuk nila ng kanilang booking, hindi nila minamatter yung kategory ng kanilang binubok, whether priority ba, regular, or pooling. So dyan sila medyo nagkakamali mga idol ba sa pag-booking, kasi nagbe-base lang sila sa amount kung saan yung pinaka mas lower or lowest na amount, doon yung binubok nila, tapos pinaparush nila yung delivery. So hindi naman po pwede ganun mga idol na mura lang yung mura lang yung amount ng binubok mo, tapos gusto mo special yung i-special yung delivery sa binubok mo. Hindi naman pwede ganun mga idol, kasi kawawa din naman kaming mga rider, malulugi din naman kami sa gasolina, sa biyahe, sa oras. Kasi pag pooling yung binubok mo tapos gusto mo i-diretso ng delivery, magkano lang naman yung amount niyan mga idol? 100, 200, tapos yung kilometers nasa 20, 30 kilometers yung babiyahin, kasi pooling yung pooling yung binubok mo, tapos gusto mo i-diretso pag deliver. Hindi naman po pwede ganun mga idol, kasi malulugi din naman kami niyan sa gasolina. Alam nyo naman siguro mga idol na napakamahal na ng gasolina ngayon. Yan yung kadalasan ng mga concern na encounter ko sa loob ng 15 days. So yan mga idol, pag-usapan natin ngayon kung paano din naman natin i-handle yung mga ganong concern ba. Kasi lalo na katulad sa akin na bago pa lang na nagiging dito bumalik sa pagiging Lalamove rider. So nasa sa atin din yan kung paano pinapaintindi, kasi yung mga customers minsan nagbe-base lang talaga sila kung saan yung pinakamurang amount, tapos gusto pa nila dire-diretso yung biyahe sa kanilang delivery. So yan mga idol. So unang-una mga idol, kadalasan kong na-encounter talaga sa mga booking ng customers is pooling at saka regular. Yun yung pinaka-common nila na mga orders sa pagbubuk ng Lalamove mga idol. Regular at saka pooling. Kasi yun naman yung medyo mababa yung presyo, lalo na yung pooling. Yan yung pinakamababa talagang presyo. So yan, may customers ako kahapon. Dalawang customer yun isang araw, dalawang customer yun isang araw, dalawang customer lang yung pinick up. So yung isa nagre-range ng 700 regular, tapos yung isa nagre-range ng 300 plus regular din. So ngayon, since malayo yung isa na pick upan ko, syempre traffic din sa syudad. So inaalaw din naman ni Lalamove na mag-double booking sa isang biyahe. So yan, ginawa kong double booking para hindi naman ako alkanse o lugi sa biyahe sa gasolina, di ba? So matatraffic pa tayo sa syudad. So yan yung ginawa ko. Tapos pagkadating ko, yung biyahe mga ilang oras din yung biyahe ko, kasi inuuna ko pa yung isa, tapos yung isa. Tapos ngayon, pagdating nung unang booking, sabi ng nagbo-book, ngayon pa yan dumating sir, kanina pa yung binubok. Yun, nagreklamo siya, bakit daw ang tagal dumating. Sabi ko naman, ma'am, yung booking mo kasi ma'am is regular. So hindi naman siya pwedeng diretso ko siya ng deliver sa'yo, kasi regular lang naman yung booking mo. So ang pagkaintindi ko kasi mga idol, so ito, based na to sa pagkaintindi ko, at correct me if I'm wrong mga idol sa pagkaintindi ko sa policy sa mga booking. So pag sinabing priority mga idol, so wala kang isasabay niya na ibang delivery. So diretso mo yang i-deliver sa point kung saan siya i-drop off, kasi naka-priority siya So pagdating naman sa regular mga idol, so within the day pwede mo siyang i-deliver, hindi siya rush pag sinabing regular, lalo na kung pooling mga idol.
So sa pagkaintindi ko sa pooling mga idol, so within the day or within 24 hours, correct me if I'm wrong mga idol ha, 24 hours pwede siyang i-deliver kasi pag pooling hindi yan siya talaga hindi siya talaga tawag na minamadali na booking o rush na booking, mga ganun, diba? So yun yung pinapaintindi ko sa customers kahapon, na sabi ko ma'am, yung booking mo is regular lang. So pag sinabing regular ma'am, may mga kasama talaga yung mga delivery, kaya hindi mo ma-expect na may deliver agad yan sa gusto mong oras. So kung gusto mong ma-priority yung delivery mo ma'am, so ang i-book mo is yung priority na status sa booking. So nung sinabi ko yung mga idol is medyo naintindihan niya, sabi niya ganun ba? So hindi na siya nagkapag-react. So yun lang yung ginawa ko mga idol, na pinapaintindi ko lang sa kanya na ganito yung status ng booking mo ma'am. So hindi talaga tayo makapag-expect na may deliver agad yan, kasi lugi din naman kami sa gasolina niyan ma'am Kaya kami ina-allowed na mag-double booking para naman pambawi, kasi ang mura ng rate sa Lalamove. Sa totoo lang mga idol, lugi talaga kapag dire-diretso mo siyang ihahatid yung booking ng customer, hindi mo kino-consider yung double booking, triple booking mga idol. Malulugi ka talaga sa gasolina mga idol. Alam nyo naman ngayon na ang gasolina pataas ng pataas. So ang hirap din sa part namin na mga rider na yung booking ninyo is nasa regular lang at saka pooling, tapos gusto nyo pa i-diretso ng deliver, ikawawa din naman kami. So yun, pinapaintindi ko ng customer pagdating kapag magreklamo siya, kasi sila naman nagbo-book niyan So yun, yan pagkaintindi ko, ang kino-consider nila is yung amount ba, kung saan yung pinaka lowest amount, yun yung kino-consider nilang binubook para mas makatipid kumbaga. Then may mga iba din na nagbo-book ng regular, so or pooling, mura lang yung amount, tapos sinusulit nila yung karga. Halos isang booking hindi ka na makapag-book ng iba kasi napupuno na yung napupuno na yung sasakyan mo sa isang booking pa lang na regular. So hindi ka na tuloy maka double booking, so logi na. Kaya ako pag nag-pick up ako ng booking, tinatanong ko yung customer kung ano yung ikakarga para ma-estimate ko siya kung pwede ko pa ba siyang dagdagan ng isa pang booking para hindi ikaw lugi sa isang biyahe. So yan mga idol, yun yung pinaka-diskarte na ginagawa ko dito sa pagiging part-time ng Lalamove. Although pina-part-time ko lang siya pag uwi ko galing sa trabaho, pero dinidiskartean ko talaga siya para hindi siya masyadong malugi sa gasolina. Kasi yun naman talaga, kaya nga ina-allowed ni Lalamove na mag-double booking para lang pang bonus na din sa amin ng mga rider na hindi malulugi sa gasolina, kasi alam naman natin na napakamura ng rate sa booking ng Lalamove. So yun lang mga idol, yun yung mga experience ko. Minsan din yung bahay o drop off ng customer or pick up point ng customer is napakakipot ng daan, tapos halos hindi na magkasya yung sasakyan mo, tapos pinapapasok ka pa doon. Minsan gas na yung sasakyan ko kasi pinapapasok ka talaga nila doon sa pinakasulok-sulukan na yung sasakyan mo lang ang pinakakasya sa daan. So yan yung mahirap mga idol. So pag ganun, nasabihan ko na lang yung customer ba na ma'am, mahirap yan lalo na sa pag-backing. So then isa pang na-experience ko mga idol is yung yung mga sa isang booking mayroong dalawang stopping point, tapos pulling yung amount, lugi ka na siya. Napakalugi mo na talaga mga idol. So dalawang point na pick up point o drop off, or isang pick up point tapos isang booking lang. So kapag ganoon mga idol, dalawang pick up point o tatlong pick up point, hindi ka na makapagkarga ng iba pang booking kasi yun nga, napupuno na yung sasakyan mo So wala nang space dito sa likod kasi napuno na. So ayaw ko din naman na ma-overload yung sa likod ko mga idol, kasi medyo nahirapan na yung minivan magtatakbo, at saka
ang kinakatakot ko din baka kung mag-triple booking ako, mag-double booking tapos marami yung karga, baka magkahalo-halo doon sa likod, hindi ko matandaan ba. Yun yung kino-consider ko din. So kaya okay na ako sa double booking sa isang way para pangbawi-bawi na din sa gasolina. Then yun lang, i-explain nyo lang sa mga customers na yung booking nila is either regular or pooling para maintindihan din naman nila ba. Kapag masabi mo yon, sa experience ko din sa mga customers na nasabihan ko, nakakaintindi din naman sila. So wala naman silang, pag sinabihan ko na sila sa kanilang mga booking, hindi na sila nagreklamo. So nag-okay na lang sila kasi sila naman nagbo-book nun eh. So ibig sabihin, yun talaga yung binubok nila. So kinonsider talaga nila yung amount, hindi nila kinonsider yung time consume sa pag-deliver, diba? So yun lang mga idol. So samahan nyo lang ako sa iba pa mga vlog natin sa journey natin sa pagiging Lalamove rider dito sa Surplus minivan na episode natin. Since Surplus tong ginagamit natin na minivan na galing sa Japan, no, inassemble dito sa Cebu, dito sa Pilipinas. So ito lang yung kaya sa budget natin para magkaroon ng sasakyan. So yun lang mga idol. So maraming salamat sa panonood at sa mga bago pa lang nakakapanood nito mga idol, lalo na sa mga naglalamove dyan, mga kapwa rider. So hope na i-consider nyo din sa pag-subscribe sa channel natin sa YouTube para makatulong din naman sa channel natin na mag-improve. So yun lang mga idol. So maraming salamat sa inyong panonood and see you my next vlog.